Magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama nga natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Every time I see your glory,
Panginoon, dinako niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na hindi aksidente, Panginoon, na naririto ang bawat isa. Bagkus, Panginoon, ikaw ay may plano sa kanilang buhay. Kaya naman, Panginoon, alam namin, Panginoon, sa aming mga sarili na ikay tapat, Panginoon, at ikay, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, ikaw ang itinataas namin, Panginoon, sa umagang ito. Kaya naman, Panginoon, ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Kung meron po tayong mga Biblia, ating bubuksan mula sa Aklat ng Juan, Kabanata 3, talatang 16. Sabay-sabay po natin basahin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahabang kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin mo pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. According to your promises, I can stand secure. Guard upon my heart, bless truth sets me free. According to your word, O Lord, give unto me. Maaari na po tayo magsimula. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ba yung yung music team dito tayo lahat? Lahat. Walang pupunta sa dito tayo. Yan. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Amen. Siguro yung iba, nasa bakasyon pa. O kaya yung iba hanggang ngayon may mga hangover pa. Dahil sa Pasko na dumaan. Pero sabi nga po, ang laki ng regalo ng ating Panginoon ay matagal na natin natanggap. Amen po ba? Sino po ba yung nandito nung sambang gabi? Actually, naturo na to ng sambang gabi ni Sister Camille. Yung iba po dito nawala, siguro i-relay na natin kung ano po yung naging topic kung nakaraan. Sabi dito, ang puso na ang Ebanghelyo, the heart of the gospel. Lagi natin naririnig yung John 3:16 na. Sino nakakabisado dito ng John 3:16? Lahat tayo, no, halos. Alam niyo po ba, nung bago ako bilang isang Kristiyano, ito rin po yung unang-unang nakabisado ko sa Biblia. At ito rin po yung ginawa naming material nung kami po ay nag-confess, nagbahay-bahay. Tapos ito ang ginamit naming material, yung John 3:16. Pero kung ngayon, pag sinabing, lalo sa mga bata, tanungin niyo sila kung ano yung John 3:16. Alam din nila, ginagamit din ito sa mga Bible school, lalo sa mga kids. Tapos, ang nakakalungkot kasi dito, bagamat kabisado ng iba, pero hindi nila alam yung bigat ng kahulugan kung ano ba talaga ang laman ng John 3:16. Tamang sinasabi nila na kabisado namin yan. Ano ang malalim na kahulugan ng John 3:16 kung ito'y talaga kabisado mo at pumasok sa iyong puso? Ang John 3:16, kung pagbabasihan natin, kung babasahin natin, parang napakasimpleng salita. Pero ito po ay may malalim na kahulugan ang bawat linya na sinasabi po dito. Kung pagbubulay-bulayan po natin ang bawat linya na to, ay mauunawaan natin kung bakit sinabi po ito ng ating Panginoong Jesus kay Nicodemus noong time na iyon. Sabi dito, excuse me lang, ang
ang John 3:16 ay marahil pinasikat ng talata sa buong Biblia. Nakikita na ito sa mga poster at ito ang unang bersikulo na kinabisan ng mga bata sa Sunday School. Tinawag ito ni Martin Luther na Biblia sa loob na maliit na forma, the Bible of miniature. Pero dahil sa sobrang pamilyar na tayo rito, minsan ay nawawala ng bigat at ganda ng mensahe nito. Ngayong umaga, hinimayin natin ang talatang ito upang makita natin muli ang puso ng Diyos para sa ating lahat. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Handa na po ba tayo na papasukin muli ang ating Panginoon sa ating mga puso? Amen. Ang John 3:16 ay bahagi ng pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo. Isang religyoso, matalino. Tingnan niyo po si Nicodemo kung anong meron siya. Isang religyoso, matalino, kagalang-galang na pinuno, ngunit naghahanap ng katotohanan. Nakita niyo po si Nicodemo. Kagalang-galang, matalino, religyoso, pinuno. Ano pa ang hahanapin ng isang Nicodemo? Di ba? Kagalang-galang. Pero alam niyo po, sa totoo, sa real life, marami dito na napapasaya po talaga ng pera. Totoo po, masayang may pera. Masayang mayaman. Pero tanungin niyo po sila kung meron po silang kapanatagan sa kanilang buhay. Actually, marami po kami na kilalang ganito. Bagamat marami silang mga bagay, malaya sila sa buhay nila, may mga magagara silang sasakyan, meron silang magagandang bahay, educated, pero tanungin niyo sila, bakit parang may kulang sa aming mga buhay? Nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, ang buhay ko parang magulo, kulang. Merong kulang sa puso ko na alam ko na hindi ko siya alam kung ano yun. Pero salamat sa Panginoon, nung nagturo ako sa Dawn Watch, nung Saturday, pinatotoo ko to. Sinabi ko na ako po ay isang simpleng may bahay na hindi lumalabas ng bahay sa Hagunoy. Nandun lang ako. Lalaban nga ako sa Guinness Book Record Kasi kaya kong lumabas na maghapon na hindi lumalabas. Sa ilang taon ako doon, hindi ako makikita na nangangalye o nakikipagchismisan sa kalsada. Hindi po. Kaya kilala ako ng mga tao sa akin sa Hagunoy na suplada, ganyan. Kasi hindi nga po ako lumalabas, hindi po ako nakikisalamuha. Pwera po sa side po ng asawa sa mga kapatid ni Gary. Yan lang po yung binabanding ko doon, yung pamilya niya. Pero bukod doon, wala na. Kaya nung nakakilala ako sa Panginoon, pinunan niya kung anong meron akong kulang sa aking puso. Yung nasa bahay ako, kontento, natatapos ang maghapon ko sa pag-aalaga sa anak, paglilinis, sapat na yun. Pero dumarating yung time na bigla ako, hindi ko alam kung matatawag bang anxiety. Kasi dumarating ako sa point na gano'n, na nalulungkot ako, na parang may hinahanap ako, na hindi mapupunan ng meron kami. Hindi mapupunan ng mga bagay na meron kami tinatamasa. Hindi. Walang saya. Kasi panandalian nga lang Pero alam nyo, nung nakakalala ako sa Panginoon, nung pinapasok ko ang Panginoon sa buhay ko at pinagamit ko ang buhay ko sa Kanya, dun ko nakita na ang Diyos pala ang kulang sa buhay ko. Siya pala ang magpupuno ng mga bagay na wala ako. Nagkaroon ako ng kakontentuhan, contentment, payapa na kaisipan na hindi ko nararanasan. Bagamat kumakain kami minsan 4 times, 5 times a day pa nga Pero alam niyo po yung puwang na meron ako sa puso, kulang, hindi sa kumpleto. Kaya alam ko ang iba dito, bago nakakilala sa Panginoon, naranasan nila yung naranasan ko. Walang kapayapaan, walang kasiyahan. Bagamat napapasali tayo ng mga tinatamasa natin ngayon, panandalian lang. At ganoon din si Nicodemo.
Nung time na yun, hinanap niya ang kulang sa buhay niya. Kaya pinuntahan niya ang ating Panginoon. Itong pag-uusap na to ng John 3:16, conversation nila ni Nicodemo po ito. Tatalakayin natin ng John 3:16, babasahin ko lang po. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. So sabi doon, bibigyan po natin ng 4 na punto ang sinabi ng ating Panginoon dito. Una po, sabi doon, nababasa niyo po ba? Una, sabi doon, ang dakilang pag-ibig, the great love. Pangalawa, ang dakilang regalo, the great gift. Pangatlo, ang dakilang paanyaya, the great invitation. At pang-apat, ang dakilang pangako, the promise. Ang sarap pakinggan. Lahat ng ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po? Amen. Sino na po ang naka-receive dito sa atin? Sino na po? Lahat po ba dito tumanggap na sa Panginoon? Meron pang hindi, ano? Sige mamaya, tanggapin natin ang Panginoon muli. So sabi sa una, ang dakilang pag-ibig. Sabi po sa verse, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ay hindi po eros. Ibig sabihin romantic. Kasi ngayon, pag sinabing sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ni Jowa, ano ang pwedeng gawin ni Jowa? Ano ang pwedeng gawin ng ating mga asawa o ng mga magulang para sa anak? Ano ang pwedeng gawin ng mga tao na nagmamahal sa atin? Pag ngayon kasi pag sinabing iniibig kita, bigyan ka lang ng bulaklak, mahal ka rin. Diba? Ay, mahal ako na binigyan ako bulaklak eh. Sinabihan ako ng I love you, mahal niya ako. Diba? Sabi doon yung po ay romantic, eros o romantic, o philia. Philia means of friendship. May pag-ibig na pagkakaibigan lang ang turing. Mahal ko ang kaibigan ko. Sino ba yung nagmamahal sa kaibigan dito o pinaplastic lang ang kaibigan? Dapat minamahal natin ang mga kaibigan natin kahit minamarites tayo yan. Amen po. Kasi sabi nga, mahalin natin ang mga kaluluwa kahit ang pinakakaaway natin. Utos po yan ng Panginoon. Tapos sabi doon, kundi agape. Isang pag-ibig na walang kondisyon at nagsasakripisyo. Ito po ang ipinakita ng ating Diyos Ama sa ating lahat. Agape. Walang makakatumbas na pag-ibig. Wagas na pag-ibig. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin, sapagkat gayon ang bigat. Kung titignan natin, napaka-simple pero napaka-meaningful. Na parang kinakausap tayo na makonsensya naman kayo na inalay ko ang buhay ng anak ko para sa inyo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen po. Ang bigat, pero nawawala na siya ng sense sa iba pag pinapakinggan. Paulit-ulit na namin, nakakasawa. Pero ano ang kahulugan ng John 3:16 kung pagbubulay-bulayan natin ang bawat linya na nakasulat dito? So sabi dito, sa letter A, ang pinagmulan ng pag-ibig, the source. Ito po, ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Tayo'y minahal ng Diyos. Dahil tayo ay kaibig-ibig, lovable. Ulitin ko, pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil tayo ay kaibig-ibig o lovable.
Minahal niya tayo dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Sabi po sa unang Juan 4:8. Basahin ko po. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nakita niyo po? Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Malinaw po sinabi sa Biblia. Hindi po ako may sabi nun. Ang hindi marunong magmahal sa kapwa, ang hindi marunong magmahal sa kaaway, ay hindi kumikilala sa ating Diyos. Malinaw po yung sinasabi ng Biblia. So sabi doon, hindi man tayo kaibig-ibig, pero tayo yung minahal niya ng totoo. Gayon na lamang. Ibig sabihin, walang katumbas. Agape. Amen po? Kaya po ba natin sabihin yon sa kaaway natin? Mahal na mahal kita, friend. Kahit pinatay mo tatay ko. Kaya ba natin sabihin yun? Kahit nagawan mo ako ng kasalanan, mahal kita. Siguro tayo, ako sabi ko nga, may karakter talaga ako na mapagtanim ako. Hindi ko basta-basta napapatawad ang tao na nakasakit sa akin. Pero sabi nga, kung makakakilala ka sa Panginoon na tunay mong kikilalanin ng Panginoon sa buhay mo, matututo kang magpatawad. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At sinabi sa Biblia na kung hindi tayo nagmamahal, wala ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang Diyos ang pag-ibig. Amen po? Yan po yung tinuturo niya sa atin. Na matuto tayong magmahal. Dahil ito po yung pinadaman niya na po sa atin. Sabi po sa B, ang pinag-uukulan sa pag-ibig, the object. Sabi sa una, sinasabi sa teksto, sa sanlibutan. Nakita niyo po yun? Yung pinaka-object, kaya niya nasabi to, ang minahal niya ay sanlibutan. Hindi yung mga Kristiyano lang o yung mga kumilala lang sa Kanya. Hindi yung mga taga-Israel lang o yung mga apostol lang niyang minahal niya. Hindi. Ang object niya dito ay mga taga-sanlibutan. At ibig sabihin, lahat na hindi kumikilala sa Kanya o lahat ng mga makasalanan, mamamatay tao o ano pa man na tao, lahat yan object ng Panginoon. Lahat yan minahal ng Panginoon, kahit na ano ka pa. Sabi doon sa orihinal na Griego, ito ay cosmos. Sa konteksto ng Biblia, madalas itong tumutukoy sa sangkatauhan, makasalanan at lumalaban sa Diyos. Madaling mahalin ng taong mabait sa atin. Pero minahal ng Diyos ang mundo na puno ng kasalanan. Napakabuti ng Panginoon, ano? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Minahal ng Diyos ang mundo na puno ng kasalanan, rebelyon, dumi, at kasama po tayo doon. Lahat tayo kasama doon. Tayo ang pinaka-source o object ng Panginoon kung bakit inialay niya ang kanyang bugtong na anak. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung John 3:16. Sa oras na to, hilingin natin sa Panginoon na ngayon pa lang, yakapin niya na tayo. At muli natin siyang anyayahan sa ating mga buhay o sa ating mga puso. So sabi din sa pangalawa, ang dakilang regalo, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang hirap. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang tunay na pag-ibig ay laging may kalakip na pagbibigay. Hindi mo pwedeng sabihin nagmamahal ka kung hindi mo kayang magbigay o magsakripisyo. Nung araw, nakakapanood ako sa TV,
Ang mga lalaki, kapag lumiligaw sila, di ba nanghaharana po, Tatay Gune? May mga nanghaharana, may nang-iigib, meron pa daw po yung nagpapalay, ano yung mamalakol, yung panggatong, para lang maipakita yung sakripisyo ng pagmamahal niya o maipakita niya yung pagmamahal niya dun sa babae na kanyang nagugustuhan. Sa panahon ba natin meron pang ganun? Yung bang, ngayon kasi parang bukas na yung kaisipan ng tao. Naging masyado na tayong independent o masyado na tayong open sa lahat. Ngayon, ligawan lang ang babae ng isang buwan, oo na kagad eh. 2 linggo nga lang, oo kagad. 3 days, oo kagad eh. Wala na yung dating sakripisyo, wala na yung dating pangaharana, yung hindi mo na naipapadama, hindi mo pa nga nakikilala ng todo yung lalaki, oo ka kagad. Kasi ganun na ngayon lalo sa mga kabataan, nakakalungkot. Pero totoo. Totoo pong nangyayari na hindi na napapakita yung tunay na halaga ng salitang pagmamahal. Kaya napakaaga na napakaraming kabataan na mga menor de edad, ano pong nangyayari? Nagdadalang tao. Pero iniiwanan ng mga nagiging kasintahan o naano lang. Nung sinabihan, mahal kita, gusto kita, ganyan, naniwala naman. Ganun na lang kababaw na maipadama yung tunay na pag-ibig sa mga nagugustuhan nating tao. Pero mali po yun. Ang tunay na pagmamahal ay may pagsasakripisyo. Ang tunay na pagmamahal ay kaya mong magsakripisyo para sa iyong iniibig, na katulad ng ginawa ng ating Ama na nasa langit. Ngayon po kasi, ligawan lang ng 2 buwan, 1 buwan. Pag nakaramdam ng pagod, ayaw ni. Pero alam niyo po, yung napanood ko yung kakakasal lang po na artista, nakakatuwa po yung istorya nila. 10 years, ginalang niya yung babae. Hinintay niya na makasal sila para mapakita niya na ginagalang niya itong babae na to. Na mapakita niya na mahal niya talaga to at sincero yung intention niya sa babae na ito. Kasi ngayon pag sinabing, sige nga, patunayan mo mahal mo ko. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Ganun minsan eh. Para maipakita mo mahal mo ko, sige nga. Pero ang tunay na pagmamahal, dapat marunong maghintay. Mga kabataan, lalo sa mga youth na babae, huwag tayong padadala pag sinabihan tayo, I love you, go kagad. Ang tunay na pagmamahal ay may pagsasakripisyo. Marunong maghintay, kahit na gano'ng katagal. Kahit na sabihin papalitan kita, okay lang yun. Ibig sabihin, hindi ka niya mahal. Ito, yung artista na to, sinabi niya to, nawala na raw siya ng pag-asa. Baka iniisip niya, baka hindi siya mahal. Kasi iniisip niya, kapag nagkaroon sila ng intimate na sitwasyon, doon pa ipapakita yung tunay na pagmamahal ng babae. Hindi. Ang tunay na sakripisyo at pagmamahal, marunong kang maghintay. Marunong kang umunawa, marunong kang magbigay ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa iyong minamahal. Ganun po yung ginawa sa atin ng Panginoon eh. Inuunawa niya tayo, inintindi niya tayo, at minahal niya tayo ng lubusan na walang hinihintay na kapalit. Wagas na pag-ibig agape ang ipinakita ng ating Panginoon dito. Sabi nga, ang tunay na nagmamahal, kung hindi ka handang magbigay o magsakripisyo, wala po yun. Hindi ka totoong minamahal nito. May iba lang siyang gusto para sa iyo. Amen po. Sabi doon, ang sakripisyo ng Ama, ang salitang ibinigay dito ay hindi lang basta regalo. Ito ay pagsuko. Ibinigay ng Ama ang anak upang mamatay
para sa atin. Napakasakit. Sa atin po ba kaya natin yun? Kaya po kaya natin yun? Pag sinabi na, Rona, si Makmak ibigay mo sa akin para sa kasalanan ng pamilya mo. Handa mo bang ibigay? Diba? Kung tayo tatanungin, siguro parang hindi ko kaya pag anak ng pinag-uusapan. Ang hirap. Yun nga lang mawalan ka ng mahal sa buhay, ang sakit-sakit eh. Yung pa kaya sarili mong anak. Diba? Kaya, pero ang Panginoon, nakita niyo po, hindi siya nagdalawang isip na ibigay yung kanyang bugtong na anak, nag-iisang anak. Ito po ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niyon, hinayaan niyang mamatay para sa atin, na hindi man tayo maging mga karapat-dapat, pero yun po ang ginawa niya. Isipin ninyo ang sakit para sa atin, sa isang ama, na ibigay ang kanyang anak para sa kapakanan ng ibang tao. Lalo na kung ang mga taong iyon ay kaaway niya. Sabi sa Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Nakita niyo po yun Inalay ng ating Diyos Ama ang kanyang anak sa mga tao na niyurakan ang pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Inabi, dahil ng panahon na yun, ang Panginoong Jesus tao Nagkatawang tao siya. Naranasan niya yung mga naranasan ng mga maglilingkod ng mga Panginoon, niyurakan, dinuraan. Ano pa? Ano yung ginawa sa kanya? Sinaktan. Pero ang ating Diyos ang nasa langit, hindi siya nagdalawang isip. Inialay niya ang buhay ng kanyang anak para sa ating lahat. Amen po? Palakpakan niya po natin ang ating Ama na nasa langit. Malakas na palakpak. Salamat, Lord. Hallelujah. Sabi doon, ang halaga po ng regalo. Ano po ang halaga ng regalo na ito? Bugtong na anak, one and only son, nag-iisa. Ibinigay ng Diyos ang pinakamahalaga sa Kanya. Hindi siya nagbigay ng sobra-sobra lang o barya, kundi ang Kanyang best, pinakadakila. Pero tayo, pag nagbibigay tayo, nagdadalawang isip pa tayo sa Panginoon. Na minsan parang ayaw pa maibigay Lord, sakto lang Sakto lang, Lord. Sorry. Sabi dito, hindi siya nagbigay ng tira-tira lang o barya-barya lang. Yung pinaka-best, yung meron siya, yun ang ibinigay niya. Ang bugtong na anak, ang hari ng mga hari, ang ibinigay niya sa sangkatauhan. Makasalanan, marumi, ano pa, pero ang Panginoon natin, hindi nagdalawang isip. Masakit. Ako nga, nai-imagine ko lang, nasasaktan ako Masakit. Pero, ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Kasi anak niya tayo. At minahal tayo ng ating Panginoon. Agape, walang katumbas na pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig. Yun ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen po? So sabi doon, si Jesus ang tanging daan, ang tanging handog na makapagbabayad sa ating mga kasalanan. Amen. Sabi doon, si Jesus ang handog, ang tanging daan para tayo makapagbayad sa ating mga kasalanan. Ano po ang susi? Sabi doon, dito papasok po tayo sa dakilang paanyaya. Upang ang sino mang sumampalataya, yan na, ayun po yun, upang, nakita, doon pa rin po tayo sa John 3:16, hindi po tayo lumalayo. Sabi doon, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ano po sabi doon? Ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang
ang sino man. Yun lang ang hinihiling niya. Sumampalataya. Hindi man natin nakikita ang Panginoon. Nararanasan lang natin siya. Pero kailangan po natin sumampalataya. Manalig. Alisin natin yung pag-aalinlangan. Lord, hindi ka naman nagpaparamdam sa amin. Ang bigat-bigat na lang ang sitwasyon ng buhay namin, pero hindi ka namin nararamdaman. Yun ang akala mo, kapatid. Dahil ang pagsubok, diyan nagpaparanas ang Panginoon. Kung hanggang saan ka yayakap sa Kanya bilang isang mananampalataya. Amen po. Sa pagsubok, diyan makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi dito, ang sakop ng paanyaya o the scope, sino man, whoever, lahat tayo yun, walang pinipili. Mayaman, mahirap, matalino, o hindi nakapag-aral, religyoso, pusakal na makasalanan, bukas ang pinto ng kaligtasan para sa lahat. Nakita nyo? May pinili po ba Panginoon? Wala. Lahat binanggit dito. Lahat binanggit dito. Lahat ng kasalanan binanggit dito. Ibig sabihin, inaanyayahan lang tayo ng ating Panginoon na papasukin natin siya at tayo sumampalataya sa Kanya. Amen po. Malinaw po ba? Sabi doon, walang kasalanan masyadong malaki na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kahit sa pinaka masakit na kasalanan na ginawa mo sa buhay mo, pumatay ka, nagnakaw ka, nangalunya ka, nanloko ka, nangistapa ka, nanira ka ng buhay ng kapwa mo. Ano pa? Yung mga kasalanan na nakakasira sa buong pagkatao, na sa tingin mo parang wala nang kapatawaran sa Diyos. Pero hindi. May mga taga dyan sa atin sa labas. Pag nag-i-invite kami, sinasabi nila, pwede ba kami dyan? Kasi, alam niyo na, iniinom kami, magsusugal kami, ganyan. Ang Panginoon, sabi nga dito, hindi siya pumipili. Lahat tayo dito makasalanan. Totoo po, ako makasalanan, tayong lahat na narito ay makasalanan. Pero nandito tayo dahil gusto natin unti-unting magbago. Amen po? Walang perfecto rito. Kung perfecto yung bawat isa sa akin, si Tatay Guni, kung perfecto, baka pwede na. Diba? Lahat tayo dito hindi perfect. Kaya nga po naghahanap tayo ng tahanan ng Panginoon. Para unti-unti, ma-transform natin ang ating mga buhay, ang ating mga karakter. Unti-unti, mabago natin yung buhay na nakasanayan natin sa sanlibutan. Itakwil na natin. Alisin na natin. So sabi doon, walang kasalanan masyadong malaki na hindi kayang patawarin ng ating Diyos. Sa letter B, ang kahulugan ng pananampalataya, the condition. Sabi dito, ang sumasampalataya o believe sa Biblia ay hindi lang head knowledge. Alam mo may Diyos. Kahit ang demonyo ay naniniwalang may Diyos at nanginginig pa. Sabi po sa Santiago 2:19, basahin ko lang po. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin, nanginginig pa. Diba? Nanginginig pa. Ibig sabihin, alam ng demonyo na may Diyos at nanginginig pa. Baka nga sa oras na to nanginginig na siya. Dahil ramdam ko ang pagkilos niya kanina pa. Dahil alam niya, ang tinatalakay natin, ang puso ng Biblia, na hindi niya kayang wasakin. Amen po? Amen po. So sabi dito, ang sumasampalataya ay hindi lang head knowledge. Alam mo may Diyos kahit ang demonyo ay naniniwalang
may Diyos at nanginginig pa. So sabi doon, ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala o trust. Ang pagsuko o surrender, ito ay ang pag-asa kay Jesus lamang para sa kaligtasan at hindi sa sariling gawa o kabutihan. Kahit na anong gawin natin, kahit lumuhod tayo, kahit na nakakalungkot, pero maraming gumagawa. Mga nagpipilitensya, bumubulong-bulong, nagpapasa ng krus, kahit na anong gawin nilang mga bagay na iyon, hindi po makakaabot sa kamay po ng ating Panginoon. Sa halip namumuhay pa ang ating Panginoon sa ginagawa ng sanlibutan, sa maling paniniwala. Akala po natin wala tayong pananagutan doon. Tayong mga kumilala sa Panginoon, lahat tayo may pananagutan. Share the gospel. Share the love. Lahat tayo tinawag ng Panginoon para ibahagi ang puso ng Biblia sa mga anak niya na hindi pa kumikilala sa Kanya. Ang lahat na nakikita natin na makasalibutan na gawa para makakaabot. Bakit mo ginagawa yan? Kasi gusto kong gumaling ang anak ko. Bakit mo ginawa yan? Para mapatawad ako ng anak ko. Para mapatawad ako ng Diyos. Nagpapapako ako sa krus. Maling ritual, maling gawain, dahil kinasusuklaman ng ating Panginoon ang ganitong gawain na akala nila nakalulugod sa mata ng ating Panginoon. Itong tinatalakay natin na ito ay hindi isang katang-isip. Ito ay nasa Biblia. Lahat tayo may pananagutan sa mga ganitong gawain. Kung may kakilala ka, share the gospel. Share the John 3:16, huwag kang matakot kapatid na ipahayag ang katotohanan sa iba. Dahil lahat tayo may pananagutan sa sanlibutan na ito. Lahat ng tinawag ng ating Panginoon ay may pananagutan sa Kanya. Pananagutan mo magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, ang kaaway mo, pananagutan mo yan. Haharap tayo sa Panginoon. Kakausapin niya tayo kung anong ginawa mo dito sa lupa nung nabubuhay ka pa. Paano mo pinaglingkod ang buhay mo sa lupa nung nandito ka pa? Naipahayag mo ba ang John 3:16 sa sanlibutan? O baka kilingking mo lang sa puso mo dahil takot kang ipahayag ang puso ng Biblia? Kapatid, ito ang challenge sa atin ng ating Ama. Manampalataya tayo, nakasama natin siya sa lahat ng laban natin sa buhay. Amen po. Huwag tayong matakot. Sabi ko nga nung nagturo ako sa Dawn Watch, sabi ko, Lord, hindi po ako marunong mag-pray. Pumasok po ako sa church na ito, hindi po ako marunong magbasa ng Bible. Marunong ako magbasa pero hindi ko nauunawaan ng Biblia. Hindi ako marunong magdasal. Kasi nung time na pumasok ako at sinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon, yun po yung time na nasa G12 system ang pinagmulang ng church. Lahat nagdi-disciple, lahat may inaalagaan ng mga kaluluwa, lahat kailangan mag-cell group. At kailangan namin humayo at ito ang material na dala namin, ang John 3:16. Ito ang dala namin. Sabi ko, Lord, bago lang ako, hindi po ako marunong. Yun po talaga yung pinasok ng kaaway sa akin na hindi ka marunong mag-pray, hindi ka marunong umunawa ng Biblia. Dahil makikita natin naman ng Biblia, matalinghaga. Kaya maraming salita ang Panginoong Jesus dyan na hindi natin mauunawaan, lalo na kung hindi ka tumanggap sa Panginoon. Lalo na kung wala ang Espiritu Santo sa buhay mo, hindi mo mauunawaan ang salita ng Panginoon. Kaya nung sinurrender ko ang buhay ko, nagkaroon ng paghahanda sa church, umatin ako ng mga week of fire, ng mga prayer and fasting. Araw-araw nasa church ako, pag bumiyahe si guys, nasabayan ko ng alis. Lahat yun, pinaghandaan ko yun.
At dumating ang panahon na nag-schedule kami sa lugar namin sa Bruno, sa Pascual at Sagrada, sa ibang lugar. Inuna namin ang lugar ng Sagrada. Hindi ko makakalimutan ang tao na to na nagparagas ang kapangyarihan ng Panginoon sa akin. Nag-pray ako sa may sakit, stroke, backslide po siya ng JIL. Pinag-pray ko po yun. Ayoko, kasi hindi ako marunong bago lang ako, months pa lang ako umaate, hindi ako marunong mag-pray. Pero isa lang ang tinandaan ko na winika ng pastor namin. Hayaan mo ang Holy Spirit ang mag-lead sa iyo, magturo sa iyo kung ano ang dapat mong gawin, at magugulat ka, siya ang kikilos sa iyo, basta ang laman ng puso mo ay pagsunod at pananampalataya, nagagawa siya. At yun ang nangyari. Naranasan ko na nag-pray ng dire-diretso. Nakaramdam ako ng power na lumabas sa katawan ko, at naramdaman ko na para akong umaangat. Ako noon, pero ramdam ko na para akong umaangat habang nananalangin sa may sakit. Yung babae na hindi ko makakalimutan kasi tinanggap niya kami na naggalit siya. Ano yun? Ganyan talagang approach niya. Siyempre, mapapa-atras ka. Nakakilala na ako. Ganyan kagad siya. Hindi na. Pero siyempre, kailangan natin pilit. At mas lalo kailangan niya talaga ipilit natin dahil dati pala siya mananampalataya. Pinag-pray ko siya. Sa kabila ng galit ng mukha, nung pagdilat ko, yung mukha niya punong-puno ng luha. Umiiyak siya, humingi ng tawad sa Panginoon. At inalam niya kung saan ang church namin. At hinanap niya ang church namin. At doon sumimba siya. Bumalik siya sa Panginoon. Amen po? Hindi ko tinataas sa sarili ko. Sa Diyos mo ang papuri. Ginamit niya akong kasangkapan ng punong-puno ng takot. Pero siya ang kumilos sa buhay ko ng oras na iyon. At doon ako naniwala na may Diyos na sasamahan tayo sa kabila ng takot natin maghayag. Amen po? Ay huwag tayong matakot. Naihayag ang John 3:16. Tinuro sa atin yan. Lahat tayo tinuruan dito. Kaya huwag tayong matakot na ihayag ito. Sabi doon, sa pang-apat, ang dakilang pangako. Nandito na po tayo sa pinakalas. Ang dakilang pangako. Nasa John 3:16 pa rin po tayo. Sabi doon, ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita niyo yung pangako? Ang ganda ng pangako ng Panginoon, ano? Hindi tayo mapapahamak. Sa halip, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa kabilang. Sa kaharian niya, punong-puno ng kasiyahan, awitan. Dito yung ginagawa natin. Sumasayaw, kumakanta. Practice natin yan. Tinitrain na tayo. Dahil sa langit, yan na ang gagawin natin doon. Kaya yung mga malalamyang sumayaw sa Panginoon, nakakalungkot yan. Baka malungkot ang Panginoon. Yung palakpak na parang ganon, ako, hindi pwede sa Panginoon yan. Kailangan ibigay natin yung best. Kasi ang Panginoon nga, binigay yung best. Tapos tayo, pag nag-worship tayo, salamat, salamat. Diba? Isayaw. Sintonado ba isayaw? Pati palakpak. Diba? Pero ang Diyos, nung nagbigay siya yung best. Pinaka-best. Yung meron siyang ibinigay niya sa atin lahat. Sabi nun, ang dakilang pangako niya, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang resulta ng pagtanggap sa regalo ng Diyos. Yan po magiging resulta. May dalawang destinasyon na inilalakad dito. Una, pakinggan po ng mga hindi pa po nakakatanggap. Pakinggan po natin ito. Dalawa lang po ang pwede natin kahinatnan. Sabi doon, una, ang babala, kapahamakan. Perish. Sabi doon, ang mapahamak dito ay hindi lang physical death, kundi spiritual death. Ang
walang hanggang pagkawalay sa Diyos ay mapapaumpyerno. Nakita niyo? Nakakatakot. Walang hanggang kamatayan sa impyerno. Patay ka na, pinapatay ka pa ng paulit-ulit. Sinusunog ka pa ulit ng paulit-ulit kasi hindi ka na mamamatay. Walang hanggang kamatayan, walang hanggang kahirapan. Kung tinutusok ka, tutusukin kang habang buhay sa impyerno. Sa langis, lalagay ka sa langis, kumukulong. Walang tigil yun, walang kamatayan. Ang sakit, imagine. Yun nga lang kumikirot yung ngipin natin eh. Sa magdawag, iyak tayo ng iyak eh. Imagine, yung matalsikan tayo ng mantika. Di ba napakasakit? Eh yung pa kaya, walang hanggan. Ibig sabihin walang katapusan, kamatayan sa impyerno. So sabi po doon, ito ang realidad. Kung walang Kristo ang tao, ay mapapahamak dahil sa kasalanan. Kung wala tayong Panginoon sa puso natin, ang lahat ng tao ay mapapaimpyerno. So sabi sa letter B, ang pag-asa, buhay na walang hanggan, eternal life. Ito po yun. Ito po yun sa pangalawang pangako. Pwede natin kainatnan. Depende na lang sa pagpili po natin kung saan nyo gusto. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lang buhay sa langit. Pagkatapos mamatay, ito ay magsisimula ngayon. Ibig sabihin nito, ngayon. Kaya yung mga tinatanong ko po, kaya kanina tinatanong ko, sino ang hindi pa kumikilala o tumatanggap sa ating Panginoon? Kasi ngayong umaga na to, ito po ang iaalok namin sa inyo. Amen po. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lang buhay sa langit. Pagkatapos mamatay, ito ay nagsisimula ngayon. Ito ay kalidad, quality, isang buhay na may kabuluhan, kapayapaan, at relasyon sa Diyos. Quality. Ito ay may katagalan, quantity, buhay na hindi matatapos kailanman. Puro kasiyahan, kagalangan, awitan, wala nang sakit. Diba? Ang sarap po siguro nun. Napakasarap. Imagine mo, yun lang ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Napapasukin natin siya. Ito ang magiging bunga. O baka gusto niyo po doon sa impyerno, kay dire. Yung mga ayaw po pasukin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen po. So sabi doon, sa conclusion, ang John 3:16 ay ang puso ng Ebanghelyo. Una, sabi doon, ang Diyos, ang dakilang mangingibig. Pangalawa, ang sanlibutan, ang dakilang nangangailangan. Tayo po yun lahat. Pangatlo, si Jesus, ang dakilang tagapagligtas. At ang pang-apat, pananampalataya, ang dakilang susi. Ano po ulit? Ano po na uli yung susi? Pananampalataya. Yun lang po ang hinihingi ng ating Panginoon. Ang pananampalataya. Ang papasukin natin ang ating Panginoon dito sa ating mga puso. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang hamon po sa atin, alam mo ba ang talatang ito sa isip mo lang o naranasan mo na ba ito sa puso mo? Amen. Naranasan na. Huwag mo hayaang lumipas ang araw na ito na hindi mo tinatanggap ang bugtong na anak na ibinibigay para sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay inaalok sa iyo ngayon. Maaari ba tayong tumayo lahat?
Amen. Tayo na. Pati ikaw, tayo na. Sa umaga na to, alam ko po ang lahat dito ay tumanggap na sa ating Panginoon. Pero hindi rin naman po masama na muli nating anyayahan dahil nawawala na siya ng sense sa ating mga buhay, yung pagtanggap natin sa Panginoon. Bakit ko nasabing nawawala na siya ng sense? Minsan nakakagawa tayo ng mga kasalanan na nakalimutan natin na meron tayong Christ sa ating mga puso. Sa paggawa natin ng kasalanan, sa pananalita natin, sa gawa natin, sa mga iniisip natin, nakakalimutan natin na tumanggap tayo sa Panginoon, na pinapasok na natin siya sa ating mga buhay. Kaya muli, ngayong umaga na to, hinihiling ko na ang bawat isa ay itaas ang kamay na may pananampalataya na ang Diyos ang inaanyayahan natin na pumasok sa umaga na to sa ating mga puso't isipan at siya ang patuloy na maghari. Sige po, Ilang kamay? taas po natin ang mga kamay natin. Dalawang kamay? Huwag po tayong mahiya na itaas ang ating mga kamay. Surrender natin sa Panginoon ang ating mga puso. Anyayahan natin na siya ang maghari, siya ang manahan, siya ang magturo, siya ang magbago, siya ang mag-alis, siya ang maghari sa ating mga buhay. Itakwil natin ang gawa ng kaaway. Hayaan natin na mangusap siya at yakapin ka ngayong umaga nito. Panginoong Jesus, gayahin niyo po ako. Hallelujah. Panginoong Jesus, isipin niyo sa oras na to na kinakausap niyo ang Panginoon. Amen. Na sa oras na to, gawin niyong pakikipag-usap ito sa Kanya na mayroong pananampalataya na totoo na inaanyayahan mo siya sa iyong buhay. Panginoong Jesus, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Simula bata, hanggang ngayon na matanda na kami, patawarin niyo kami sa mga kasalanan na minana namin sa aming mga ninuno. Sa umaga na to, Panginoon, tinatanggap ka namin bilang aming Diyos na tagapagligtas. At ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Inaanyayahan kita, Panginoon, bilang aking Diyos na tagapagligtas. Kaya, Lord, sa umaga na to, angkinin mo po ang aming buhay at sa iyo lamang ito namin iaalay. Salamat po, Ama, sa inyong kapatawaran. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa umaga na to. Maraming salamat sa salita mo na nagbibigay linaw sa bawat isa sa amin na kung gaano mahalaga ang John 3:16 na iyong winika sa bawat isa sa amin. Sa umaga na to, dalangin namin, Panginoon, na yung kapatawaran ay patuloy niyo pong ibigay sa bawat isa sa amin. Nagkakasala kami, Lord, oo, ng paulit-ulit, nasasaktan ka namin. Pero sa umaga na to, Lord, narinig niyo ang tinig ng iyong mga anak na inaanyayahan ka nilang muli na manahan sa aming mga buhay, na ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Salamat, Ama. Alam ko, Lord, sa umaga na to, nagkakasiyahan dyan sa langit, Panginoon. Dahil sa mga tinig ng mga anak mo na naniniwala at nananampalataya sa iyo na ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang at hindi kami pinababayaan, Panginoon. Isulat niyo po, Lord, ang bawat pangalan ng mga anak mo na naririto sa aklat ng buhay dyan sa iyong kaharian. At Lord, hayaan mo
Salamat, Ama. Sa iyo po yung pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Tayo po ay darako sa gawain ng pagbibigay. Sabi po sa aklat na ikadalawang Korinto, kabanata siyang talatang 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po lahat ay itinawag. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. We come in your name, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na inyong pinagkatiwala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa amin pong pagbibigay, Panginoon, at sa aming maniligaw na nasalapi, Panginoon. Ikaw, Lord, yung manguna. Ikaw yung patuloy na gumamit, Panginoon, sa masarapin ito para po sa patuloy na ikalalawak at ikagaganda ng iyong gawain, Panginoon, sa simbahan na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na sa mga anak niyo na magbibigay at hindi makakapagbigay, ikaw yung manguna, ikaw yung mag-bless at patuloy na magbalik sa kanila ng siksik, digdig at umaapaw, Panginoon, at sa mga kapatiran po namin na hindi po namin kasama sa araw na ito sa pagbibigay. Alam ko po na balang araw, ikaw, Lord, yung mag-bless sa kanila, Panginoon. Ikaw yung magbibigay ng trabaho. Kung sino man po, Panginoon, sa kanila ang nangangailangan ng Panginoon. Upang nang sa ganun, sa susunod na gawain mo ng pagbibigay, Panginoon, kami pong lahat ay makikibahagi, Panginoon, at magiging kabilang, Panginoon, sa mga ito. Lord, sa iyo po namin itinataas at pinagkakatiwala ang lahat. Purihin ang iyong pangalan sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.